Nag-iipon ka pa ba para sa tangke e-bike ng overhype na cheese e-bikes? Baka pag nakita mo ang bagong labas na rugged e-bike na ito ng GX Sun e-bikes ay makalimutan mo na ang cheese na yan. Dahil milya-milya ang lamang ng bagong model na ito ng GX Sun. Ang GX Sun Tank 300, ang pinakamurang e-bike na may ABS o anti-lock braking system. Tara, panoorin natin ito. Ang GX Sun e-bikes lang naman ang naglabas ng all-time pogi na Raptor e-bike na hinango sa Yamaha TTX. At ngayong ngang naglabas ang Cheese Factory ng kanilang tangke e-bike ay balak itong tapatan ng GX Sun ng kanilang quality rugged scooter e-bike. At take note, hindi lang tapat ang ginawa ng GX Sun dito dahil nilubog talaga ang cheese pagdating sa specs ng bagong e-bike na ito. Kung hindi ninyo pa alam ang Cheese Tangke e-bike ay panoorin na lamang sa link na ito sa itaas. Sa video na ito, aking iaahambing ang dalawang nasabing unit. Number 1, appearance. Pagdating sa looks ay parehong-pareho lamang ito ng tangke e-bike. Rugged scooter na may asymmetrical twin headlight gaya ng Honda Summer E. E-bike na may off-road tires with gulay board with front metal bracket, utility box bracket plus ang side box bracket. Perfect para sa moto camping. Kung marami kayong dala ay kasyang-kasya dito. May cover din para sa handle ng manibela, dagdag off-road na pormahan. Bagay na wala sa tangke e-bike. Protected din ang fairings ng Tank 300 sa gilid dahil sa metal crash guard. Ang tanging nilamang ng keso tangke dito ay ang force swing arm na estimated price ay below 10,000 pesos. Stock swing arm with cover naman ang sa Tank 300. Hindi naman masama dahil sa performance ito bumawi. Number 2, motor. Dito na magkakatalo dahil mayroong 5,000 watts QS hub motor WP ang e-bike ng GX Sun. Take note, WP ito at hindi power save hub type motor. Meaning ay racing hub ito, kaya hindi ka nito ipapahiya kung torque, speed at acceleration ang pag-uusapan. Ninindigan talaga ng e-bike na ito ang multiple metal brackets niya para sa mga nagbabalak mag-moto camping. Dahil panis na panis ang akyatan dito kahit may angkas ka pa at maraming bagaheng dala. Ang hub niya ay size 12 inches, tamang-tama lang para hindi ka nito isayad sa mga hump sa kalsada. Ikumpara sa size 12 inches 3,000 watts QS hub motor ng Keso Tangke. Sa hub pa lang ay halos doble ang wattage nitong e-bike ng GX Sun, kaya malabong maungusan ito ng tangke. Number 3, controller. Mas malakas din ang controller ng GX Sun Tank 300 dahil mayroon itong battery current na maximum 150 amperes at may phase current na maximum 450 amperes. Yan ay base sa kanilang advertisement na isang programmable na far driver controller. Habang ang Keso Tangke naman ay may mas mahinang controller na programmable Votol EM100. Base sa advertisement nila na may battery current na maximum 100 amperes lang at may phase current na maximum 330 amperes. Number 4, battery and charging. Siyempre, hindi uubra ang mataas na wattage ng motor at controller kung lead acid battery ang gamit nito dahil all-in na talaga ang GX Sun dito na mayroong sodium ion battery na isa sa mga safe battery para sa e-bike. Kung wala pa kayong idea sa sodium ion battery ay panoorin na lamang sa lalabas na video link sa itaas. Mayroong 72 volts 50 Ah SS ion battery ito na may range daw na 100 km sa isang full charge. At take note, base yan sa Google Map at hindi false promotion na nakabase sa odometer ng e-bike na hindi accurate. Dagdagan pa yan ng branded na JK BMS na ginamit sa battery pack nito. Kung ikaw ay magpapa-assemble ng ganitong baterya sa mga battery builder ay may average price ito na 50,000 pesos. Hindi ka na din masyadong maaabala sa pagcha-charge nito dahil may kasama na itong 15 amperes
fast charger na aabutin lamang ng 1 hour and 40 minutes kung i-charge ng mula 25% to 75% battery level. Napag-iwanan naman sa makalumang teknolohiya ang tangke e-bike na may 72 volts, 35 Ah, lead acid battery na aabutin ng 9 na oras ang pag-charge bago mapuno kung may kasama itong 4 amperes na stock charger. Number 5. Speed. Sa bilis naman ng Tang 300 ay legit na tatakbo ito ng 130 kph base sa advertisements dahil lahat ng main components ng e-bike na ito ay siksik na siksik sa specs, habang ang tangke naman ay may promotional speed na 110 to 120 kph na questionable dahil lead acid lamang ang battery nito. Posible lamang ang ganitong speed kung magbabase lamang sa stock odometer na hindi makatotohanan. Number 6. Brake system. At dahil sa mataas na top speed ng GX Tang 300 ay marapat lamang ina ito ay paresan ng magandang braking system dahil nilagyan na ito ng GX ng ABS o anti-lock braking system sa harap at likuran upang maiwasan ang pagkakadulas at pagwigil ng unit sa mga biglaang preno. Literal na kayang makipagsabayan nito sa Yamaha NMAX, hindi lang sa speed, pati na rin sa ABS nito. Habang ang tangke naman ay may simple disc brake lamang sa harap at likod. Number 7. Price. Makatarungan sa presyo na 150,000 pesos ang GX Tang 300 dahil bukod sa matataas na ang specs ng motor at controller ay dagdagan pa ng sodium ion battery nito na 72 volts 50 Ah with JKBMS pa. Ang tangke naman ay may presyong mas mura na 108,000 pesos. Lower specs, lead acid battery worth less than 10,000 pesos. Wala akong sinisiraan sa video ko na ito. Nagbase lamang ako sa kanilang mga posts at advertisements. Layunin ko rin na tulungan makapili ang mga nagbabalak pumili ng kanilang e-bike. Kung hilig mo ang pinaghalong moto camping, top speed, karera at yabangan ay dun ka na sa may ABS para sa safety mo. Kung chill ride ka naman, nakapos ng kaunti sa budget, nahabol ang pangalan ng cheese at walang pakialam sa ABS, ay sa tangke ka. Kaya kung kayo ay may natutunan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel at pag-click na rin ang notification bell upang maging updated ka sa e-bike facts, updates at tips. Pakipollow na rin po ako sa aking Facebook page na Michael Pro bilang suporta para kung kayo ay may mga katanungan at suggestion ay madali akong makakasagot sa inyo. Maraming salamat po sa panonood.